Ang programang tumutulong sa pagpapakilala ng mga namumuhunang Pinoy dala ang kwento ng pag-asa, pagbangon at pag-asenso para sa milyong mga Pilipino. Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang CEO ng Bots at Work, Mr. Dominic Barrios. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning, Dominic. Good morning, Kong. Good morning, Miss Joanna. Good morning. Bots, chatbots. Oo. So, bago po ito sa Pilipinas, paano niyo po ito pinapakilala? Medyo bago lang siya dahil nagsimula siya noong 2018. So, parang dahil doon, nag-start pa lang kami na mag-aral talaga noon. Tapos, though marami na ngayon gumagamit ng chatbots, pero hindi pa rin siya masyado kalat sa buong Pilipinas. Okay, tell us about the mechanics ng chatbot. Sino magiging mga kliyente natin at how are you trying to promote chatbot? So ang chatbot is para siyang automated na AI na nagsasalita or nakakausap mo doon sa Facebook page o kaya sa mga website. So yung mga gumagamit usually nito is mga businesses na nangangailangan ng customer service kasi gumagastos sila ng maraming ads. Tapos, marami silang inquiries o mga customers na nagtatanong, uy, magkano po to? How much? Yung mga ganun. So, dahil 24/7 tumatakbo yung ads mo, hindi kayang sagutin ng tao yun eh. So, may mga chatbots talaga na malaki yung tulong para makuha yung details ng mga customers. Okay. Sa chatbot, pwedeng mag-inquire, no? Pwede. Yung sumasagot niya na, ano ba yan, mga real people or Robots. Ngayon, robots? it's AI. Kasi uso na ngayon yung AI, Artificial Intelligence. So, pwede ng mga robot yung sumasagot. Pero, kung halimbawa, kailangan ng customer mo ng tao, as in, kailangan niya makausap yung tao para magreklamo or mag-complain, pwede niyang tawagin yung tao para at least makausap yung totoong tao. Okay, so merong telephone number, let's say you want to talk to a person, merong kang number na tatawagan. Sasabihin mo lang sa sa chatbot na gusto makausap yung tao. Tapos kagad i-inform nila kami o kaya yung mga may-ari ng business, tapos makakausap na kagad nila yon. Okay. Magkano naman ang sinisingil nyo sa mga establishments? Let's say, okay, I'd like to subscribe sa chatbot. So, may different kami ng mga tiers para sa mga chatbots, na mga businesses na gusto magpagawa nun. So, it ranges from around 25,000 to 100,000 siguro yung china-charge namin sa anong basis ng 25,000? Yung frequency ng inquiry or it's more of the platform subscription at saka yung OpenAI yung sa ChatGPT para at least ma-subscribe lang doon sa platform na yun. So app po ito yung ipino-provide na ninyo ng Bots at Work. Yes, may app kami tapos kinakabit namin sa Facebook page nila o kaya sa mga websites. Ngayon po, ilan ng mga negosyante ang nakapag-subscribe sa inyo? Currently, meron kami mga less than 15 na clients. Mostly nasa automotive industries yung mga kliyente namin. 15 po, pero nag-start ang business natin mga anong year? 2021, October 2021. So may 15 na. Yes. Ipaliwanag mo kasi ang daming viewers natin ng mga negosyante rin dito. Paliwanag mo kung ano yung advantage benefits kung mag-subscribe ka sa chatbot. So, bale, kwento ko na lang din ano nangyari sa kliyente namin, bakit kami kinuha na parang provider para sa kanila. So, gumagastos kasi sila ng malaki sa ads sa Facebook. So, mga around 200,000 siguro ginagastos nila sa Facebook ads. Tapos, they're getting 15,000 inquiries a month. Dami. So, medyo nahirapan sila sagutin lahat ng mga customers na yon. And mga around 3 to 5 days sila bago makapag-respond. So ngayon, nung ginawa namin sila ng chatbot, inayos namin yung customer journey nila. Ngayon, within an hour, kaya na nilang masagot yung kaya masagot yung inquiries ng mga customers nila. And then, yung chatbot namin, i-inform na rin through SMS yung mga agent ng preferred branches ng
mga customers. Para at least sabihin sa kanila na, uy, etong customer na to, gusto niya ng ganitong kotse, ito yung number niya, ito yung email niya. Tawagin niyo na para at least masagot niyo na kaagad yung tao na yun. So, walang nakakawala, no? Yes, wala nakakawala. Nakukuha Kasi pati details. Minsan, naasar yung kunyari, may magtatanong, tapos hindi nasasagot ka agad. Correct. Iiwan. Naasar yan, iwanan. Iwanan na. Lipat na lang tayo sa iba. Diba? So dito mabilis rin po ba? After ng minute na nag-send sila ng inquiry, sasagot agad? Sasagot kaagad yung yung chatbot. Chatbot. So hindi maiinip pa. Hindi na sila maiinip. Mas makukuha na kaagad nila yung mga sagot. So kahit na Tagalog, yung itanong ng customer, kayang sagutin ng chatbot ngayon na Tagalog and English lang po ba? Or... Pwede rin different languages. Oh. Artificial intelligence, eh. Pwede kang mag-French. Pwede ko French. Mag-Chinese. Accommodated lahat. So, in a way, nag-subscribe din kayo sa AI. Yes. Dahil kung hindi ka mag-subscribe ng AI, wala kang artificial intelligence. Correct. Di ba? So, once you have subscribed sa AI, kayo na ang gumawa ng software application. Systems. Yes. In particular, yung customer na yon, suited for that customer. Yes. Bale, inaayos namin yung prompt ng AI na dapat alam na mismo yung details ng business na yon. Na isasagot. Oo, lahat ng produkto na nandoon na rin para at least pag nagtanong yung customer regarding doon sa products ng business na yon, kaya niyang sagutin kagad. So, i-input na nyo Yes. sa chatbot, no? I-input nyo. Like, for example, okay, kung used cars yun, ito, 1998 model, magkano yung may presyo? labels. Oo, lahat ng So, details. actually, yung inventory ng company na yon, i-input na. Yes. I-share na sa amin ng Meron company kaming na yun. available na ganyan, medyo makinis, Medyo ganyan. makinis. Kaya lang, pag tumatawad na, hindi na kaya ng Hindi na robot kaya yan. ng chatbot. Tawagan na. So, sabihin na, I need to talk to the owner. Doon na lalabas yung mga CSR talaga. Yes. So, gaano po katagal yung preparation? Kunyari, nag-subscribe po ako sa inyo, negosyante ako. Tapos, yung mga services ninyo, bago ma-apply sa Facebook page ko, ilan yung kailangang buwan na dadaan bago mapunta sa akin? Usually, it takes around 21 days. So, mga 1 month, medyo safe na yon. Kasama na dun yung wireframing, kasama na yung pag-test or stress testing para malaman kung tama ba yung sagot o kaya meron ba silang gustong papalitan, especially yung brand voice ng chatbot. Okay, kunyari consumer products, no? Kasi yung mga platform ng Lazada, Shopee, pwede ka naman magbayad, no? Dito sa chatbot, kunyari, okay, I want to buy that. Can I buy it from that platform? Pwede na rin po. Meron kaming, yung chatbot, ang maganda with chatbot kasi para kang may sarili ka ng Lazada sa loob mo ng page mo. Kasi doon, wala ka ng kakompetensya na walang ibang titignan yung customers mo. Ikaw lang yun. Lahat Ganda. na. Mamaya mag-usap tayo. Ayun, meron. Alam mo, mabilis naman tong utak natin. Magkakaroon ka agad ng idea. Di ba? Ang chatbot kasi parang, this is my own platform. Yes. Hindi ito kagaya ng Lazada. At saka, kasi kung dadaan ka pa ng Lazada, kukuha sila ng 10% eh. Sa chatbot, wala na. Diretso sa'yo Diretso eh. na. Bayad ka lang sa chatbot. Di ba? So, malaking kompetensya ito sa Lazada at saka Shopee. Baka soon, magsa-chatbot na rin sila. Uy, baka nga kasi ang dami nilang mga empleyado talagang nakafocus sa mga inquiries dahil dagsa ang mga inquiries sa kanilang platforms. Ang problema, inquiry doon, text lang. Text. Dito talagang may voice ka maririnig. Pwede rin po lagyan ng voice, pwedeng chat lang din. Depende sa anong gusto Pero ng ito, mas maganda rito kasi pwede kang makipagtawaran. Sa Lazada, hindi. Set Why? na. It's your company. Company mo yan. So, kunyari, ako customer, pwede akong tumawad. Oo. Sa Lazada, wala, hindi ka Tatanong pwede. pa. Mag-aantay ka Wala pa. sa application nila yon. Kung ano yung presyo na makikita mo, yun ang babayaran mo. So, ito po bang service natin, ang pwede lang, ano po yung scope niya? Pwede siya sa mga small entrepreneurs? Pwede siya sa lahat actually ng businesses na
merong Facebook page, Instagram, may binubuong community sa Viber, kaya WhatsApp, pwede rin sa website ikabit yung chatbot. So kung kung nangangailangan ka talaga ng customer service, maganda na magkaroon ng chatbot para at least kung kailangan ng taong sasagot sa mga questions ng customers, masasagot ka agad. Hindi lang po ito pang Facebook, lahat ng website nila pwede kayo. I mean, malalagyan nyo rin ng chatbots. Like Instagram nga nila nabanggit nyo. Lahat pwede din doon. So kung ano makikita mo sa Facebook page, pwede mo rin malagay sa Instagram. Sa Instagram. So may makakausap din sila kung ang gamit nila ay TikTok o wala. Sa TikTok, wala pa silang chatbot. Okay, pero pwede mo siyang lagyan ng web chat link. So para at least doon sila mag-engage. I-redirect doon sa link. Kunyari, Dominic, talagang multiple companies. Pwede mong ilagay doon sa isang chatbot. Multiple, let's say, mga 400 companies. Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa kaya ng ganong chatbot. Bigat. Pero pwede siguro kasi yung lahat. Kasi pag nagawa mo yun, talagang direct competition ka na doon sa sa Lazada. Lazada. So, ang gagawin mo rin, magcha-charge ka sa sales. So, kasi pag ino-offer mo from 25,000 to 100, hindi appealing yun eh. So, I'm giving you a suggestion ngayon. Gawa ka na, gawin mong multiple, and then, yung magsusubscribe, siyempre, may entrance fee yan. And then, after the entrance fee, commission on sales na lang. Maganda suggestion na. Diba? Na-note ko din yan. Ilan po ba kayong utak dito sa Bots at Work? Right now, 4 kami sa company pa lang namin. So, doon lang kami nag-aayos ng mga chatbots, nag-i-innovate ng mga products doon. Bago po dito, ano po yung negosyo niyo or pinagkakaabalahan niyo? Actually, dati kasi ECE graduate. Pero hindi ko siya na-practice. So, napunta pa ako sa pagtuturo ng preschool. Tapos napunta pa ako sa wedding photography for 7 years. Tapos nung gusto ko na settle down, magkaroon ng family, sabi ko gusto mag-work from home naman. And doon na namin nabuo yung Bots at Work. Dahil from freelance, naging corporation naman kami. Paano niyo po natagpuan itong mga kasama niyo? So, nung gusto na namin mag-work from home, naghanap ako ng mga schools, online schools na nagtuturo ng marketing. And doon ko na tagpuan yung chatbot. So, doon nag-aral ako ng chatbot, pinaglaruan, tapos hanggang sa mag-experiment lang, tapos doon na namin nakuha yung mga kliyente namin nung 2021. Doon po sa unang kliyente niyo, ano po yung in-offer nilang product? Nung 2018, nung naglalaro pa lang kami noon, meron kami ginawang chatbot para sa mga soon-to-weds. Actually, para siyang guide para sa mga wedding guests para makapunta sila doon sa reception o kaya sa simbahan. So, yun. Inquiry lang, no? Parang gusto mo lang saan ba yung wedding ni Joanna? Yan. Sabihin naman, ito yung parang ways. Parang ways. At saka pag halimbawa may mga pictures sila na nakuha nung during wedding, pwede nilang ilagay doon sa chatbot para makita din ng couple yung mga pictures. So, nagawa niyo yun, parang pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Experimental. Ang ganda naman ng experimental. Hanggang sa lumago po ito, naging yung first customer talaga niyo, yung commercial customer, anong produkto? Yung pinaka talaga is e-commerce mga business online. Dahil nung pandemic, marami nang may kailangan ng chatbot noon dahil lahat nagbebenta na online. So, yun yung mga unang customer namin dati. Mga online negosyante. So, nung pandemic po, doon malakas kayo. Malakas. Hindi kayo naapektuhan. Malakas din, pero mas lumakas lang kami after, siguro yung 2021 dahil nakita na yung mga produkto namin, mga chatbot, na nakakatulong talaga sa sales ng mga motorsiklo naman. Yung time na yun. Motorsiklo. Ano po yung feedbacks? Yung mga nagiging successful? Well,
dahil dun sa chatbot at saka sa Facebook ads, ang nangyayari is na sold out nila yung units nila eh. So, malaking tulong talaga nakita yung chatbot para sa business nila. Tapos yung ibang brands ng sister company na yun, nagpagawa din ng chatbot for their brands. So parang nabalitaan lang nila na gumagamit yung isang company tapos kayo nga po yung nagpo-provide tapos Yes. ikinuha na rin kayo. Yes. Word of mouth din Word yan of minsan. Kunin nyo ito kasi naubos yung produkto natin. Dahil sa kanila, oo. Pero it's a nice application actually. It's a nice application kasi specialized individually. Yes, Like for example, sa Lazada, ang dami. Or sa Shopee, ang dami. Marami. Pero ito, ikaw lang talaga. Yes. So, mabibigyan talaga ng atensyon. Yes, 24/7. Yes, correct. Monday hanggang Sunday. So, anong pangalan ng application natin? Dami kasi nakikinig sa atin. So, how do they download? Nila, oo. Actually, so meron kaming sariling platform. If gusto nilang gamitin yon, pwede nila kaming i-message lang sa Bots at Work. So, paano kayo i-message? they can go to our Facebook page sa Bots at Work Facebook page namin. And then, they can just message there. Makakausap nila chatbot din to ask about our services, paano namin sila matutulungan sa business nila. Oo. So, yung bago po i-download, sa way ng pag-download, may bayad na dapat. Kasi yung app nyo ay hindi free. Yes. Usually kasi kino-customize talaga siya and hindi siya ma-download. Pwede mo siya ikabit kasi on your Facebook page. Pero with our help talaga yung ganun. Oo. Sa tulong nyo talaga. We're talking on the part of the seller. On the part of the buying public, paano? Buying public para ma-engage nila yung chatbot. Pag nag-message lang sila sa Facebook page, makakausap na kagad nila yung chatbot. Magagamit na nila yung chatbot nun. So wala na kailangang i-download na apps. Then you have to invite our viewers and listeners na there is such a thing as a chatbot. Yes. There is such a thing na pwede kayong you can transact business, yung Papadali. Yes. Sige po. So, para sa mga sellers or mga business owners dyan na nangangailangan ng tulong sa kanilang customer service, especially if sobrang active kayo sa inyong Facebook page, Instagram, then I think you can contact us sa Bots at Work so that we can help you with your customer service and automating it para makuha natin yung mga details kagad ng customers inyo at hindi yun mawala at mapunta sa inyong mga kakompetensya. Paano po kung ako po ay negosyanteng Pilipino pero nakabase ako sa ibang bansa? Possible pa rin siya na matulungan namin kasi usually we work with online businesses lang. So you can just message us sa website namin o kaya doon sa Facebook page. So pwede din po kayo sa mga travel industry. Pwede rin yung chatbot doon. Kasi doon talaga maraming galit Dahil lahat naman ng businesses pwede mong ilagay sa chatbot. Yes. Lahat. It's a buyer and seller relationship. Yes. Kaya lang, hindi pa talaga siya naging popularized. Yes. Especially dito sa Philippines, hindi pa masyado siya. Kaya 15 pa lang. Pero may pwede po ba nating disclose kung ano yung mga companies, like kilala na po ba ito na gumagamit ng serbisyo niyo? Kilala na mga sina Ayala Motors, sina Honda, sina Kia Philippines. Yan. Ang motorsiklo? KTM Philippines. KTM Philippines. That's a Korean company. Taiwanese. Taiwanese company. Imagine. Pero magaganda yung mga motor nila. And a lot cheaper. Than if you buy BMW. Mahal. Di ba? At saka yung mga tawag nito, yung mga talagang branded na like Kawasaki, Honda. Di ba, Kong? Sabi mo branded. May branded naman. Wala naman kasing local na branded. Di ba? Ano bang local na motor? Hindi ko nila alam. Di ba? Wala. Kaya wala. Ano po yung mga challenges nyo? Ang challenge na nakasalubong natin sa pagnanegosyo?
I think ang pinaka-challenging lang was yung mga employees lang na siguro namin. Meron kaming mga bad experience with past employees siguro. Na dahil parang kinausap yung kliyente namin, mga ganon. Sinulot. Oo, medyo ganon yung nangyari that time. Siyempre, gusto rin magsarili. Business-minded. Nakasulot naman. May mga projects na nakuha. Pero nung nalaman namin yon, syempre, hindi na namin kailangang patagalin yung ganong klaseng issue. At least enterprising, nagapan. very enterprising, pero trinidor yung kumpanya. Dito ka nabubuhay, alagaan mo. Wag mong sirain. Kasi maraming nakasalalay sa negosyo na yan. Hindi lang yung mga may-ari, kung hindi yung mga trabahante ring iba. Kapwa, trabahante. Hindi na niya iniisip yung iba. Iniisip lang niya yung sarili niya. So, hindi ba niyo kinasuhan yun? Hindi niyo pinakulong? Ayaw na namin ayaw na namin patagalin eh. So, nakipagkasunduan na lang kami para at least medyo mabilis matapos. Okay. Kala ko binugbog niyo. Hindi naman. So, may mga... hindi ito. Ano-ano pa po yung pwedeng gawin ng chatbot? Kasi ako po hindi pa ako ganun ka-aral. Maraming nalalaman about chatbot. So, ano pa po ba yung mga na-offer ni chatbot? Na-offer nyo? Actually, meron kaming ginagawa ngayon na para siyang booking system naman for resorts. Na kung halimbawa maghahanap sila ng parang gusto nila magpa-reserve for 10 people dun sa isang resort, makakausap nila yung chatbot, papakita niya yung mga details ng resort na yon. Tapos meron din kami ginawa actually na chatbot na para siyang symptom sorter chatbot. So, halimbawa may sakit yung mga pasyente, they can just engage doon sa chatbot, tanungin nila kung ano yung problema, ano yung masakit sa kanila. Then, malalaman na nila yung mga most likely na sakit nila hanggang sa ano yung least likely. Tapos sasabihin ng chatbot, ito yung specialist na dapat puntahan mo. Ang galing Dominic, nahiya lang si Joanna magtanong. Pero ako na magtanong para sa kanya. Pwede rin ba maghanap ng asawa dyan sa chatbot? Pwede. Pwede rin. Siguro yung mga parang pang-dating na ano. Dapat gumawa kayo ng ganyan. I was kidding, but actually suggesting at the same time. Kasi may mga nagmamatch-match dyan. Pero chatbot would be a very good platform to meet a lot of people. Yes. And chatbot is also a platform to meet a lot of businessmen. Yes. Diba? Yun yung maganda yung... So, malawak yan eh. Malawak. Ang tanong kasi kanina ni Joanna, ano-ano pa ba ang pwedeng gawin sa chatbot? There's a lot that you can do about... a lot of services that you can do sa chatbot. Like for example, matching, maghanap ka ng boyfriend sa chatbot. Pwede kang tawag nito, mamimit mo yung mga businessmen sa chatbot. No? And it's up to you kung mga local na businessmen lang or businessmen from China, from Japan, from Taiwan na gusto mag-invest dito sa Pilipinas. So maghahanap kasi yan ng mga investment opportunities sa Pilipinas. So that would be another business that you can probably think of. It's not easy dahil you have to have a counterpart in Taiwan or in Japan or in China and Singapore. It's not easy, but it can be done. Possible. Possible. So, yung mga kunyari po, finifilter ni chatbot yung resorts, ganyan-ganyan. Yung mga resorts company owners po na yun, nagbabayad sa inyo or talagang nakukuha lang din ni chatbot sa mga Google? Hindi. Kailangan namin siya i-program dun sa chatbot para at least makita kagad kung ano yung ibig sabihin, kailangan customer nila yung resort. Yun nga ko. So, ayan. Kunin nyo na po ang serbisyo ng Bots at Work. Paano po kayo nakokontakt pag ganyan? So, pwede sila makapunta sa aming website sa botsatwork.ph o kaya sa Facebook page or Instagram na Bots at Work. Hanapin lang namin yung logo namin at saka yung pangalan. Ano pong sinisimbolize ng logo nyo? Ano siya? Robot. Robot na
May nakakausap antena. mo yung may AI. Tapos yan kasi yung pixel yan eh. So, yan yung na computer siya. Computer po ba siya? Yung AI na computer. Hindi, ito pong mismong orange. Something. Yung orange is the messenger. Yung messaging channel. Diba? Ang utak. Ganyan po masarap kausap eh. Yung mga nag-engineering. Kasi may subject kami niyan kung dati. Hirap na hirap akong kumausap ng engineering. Nag-enjoy ka lang nung sinabi ko, pwede bang maghanap ng boyfriend? Ala! Hindi, baka kami magalit. Ayan ko ang mga comments muna. Ihahati ni Andres Bonifacio Jr. Tulagad, oh! Nagulat tuloy ako. Okay, good morning, Kong Butch and Binibin and Johanna. Galing kay Cassandra Valdez, Erlinda Bachiller, JBM Tia, Redmond Palmea, Mary Lopez, Luan Cherry Macabani, Asidro Monet, Warley Roberto, Betty Burgos, Ray Hamero, Hasmin Tuyor, Catherine Montano, Jennifer Saloba, Marife Gallardo, and Nilo De Castro. Ayan. Sabi ni Melissa Corrada, good morning mga ka-Pro Pinoy, watching from Bacoor, Cavite. Jacqueline Dueñas, watching from Davao City. Good morning. Charmaine Cutares, good morning sa lahat, watching from Agusan del Sur. Mark Villasia, maayong buntag from Cagayan de Oro. Romelin Uniso, watching from Surigao City. Nimpa Monica Martinez, good morning po, always watching from Purok Garcia, Buenavista, Tandag City. Ayan. Jennifer Dobloy, magandang umaga po lagi pong nanonood from Pangasinan. Nilo De Castro, that's what I love with Kong Butch. He is well-versed in everything. He's a multi-talented person. Wow! Thank you, Nilo. Chona Balbuena, marami talagang matututunan sa Pro Pinoy. May mga papremyo pa. Maraming salamat. Julius Precioso, malaking tulong ang ganyang serbisyo. Hindi lang pang negosyo, pang munisipyo pa. Kasi ang daming mga tanong ng constituents sa FB page ng munisipyo pero walang kadalasang sumasagot. Sin lang. Oy, totoo yan, ha? Oo. Ang dami sa mga no? Oo, sa Minsan, mga itatanong mo saan pupunta rito pero PIOs. wala. Oo. Pero ang tanong ko lang, sir, hindi po ba niya malilesen yung tao? Kunyari, babawas ang mga empleyado. Hindi naman kailangan mabawasan actually. Pero mas mamamaximize yung mga tao to be parang ma-assign sa mas importanteng tasks. So while madali lang yung mga questions ng mga customers, pwedeng yung chatbot na lang ang sumagot, and then pag kailangan na talaga ng tao, tatawagin na lang ng chatbot yung tao. Actually, hindi mababawasan kasi nagreklamo nga, walang sumasagot eh. Yan ang dapat tinatanggal. Sa mga katulong lang. Makakatulong ng malaki. Kasi hindi naman magdadagdag yung LGU kung yun yung binigay na budget, yun lang yung budget. So, hindi mababawasan, hindi madagdagan. Pero kung may chatbot, masasagot na. Mas mabilis. Okay. Jessica Lagera, maganda to sa business, lalo na sa digital age na talaga ang labanan. Hindi mo rin isipin ang pag-hire. Ito na yun. Pag-hire ng tao na kadalasang palipat-lipat ng mga trabaho. Panibagong training na naman yung gagawin. Oo nga, no? Very insightful, no? Kasi magte-train ka, tapos biglang magre-resign na. Tapos magte-train ka na naman. Pero kapag may chatbot ka, siya na lagi naka-program na yung Every gagawin. year po ba nagbabayad for the Subscription chatbot? po ba ito? Yes, monthly o kaya pwedeng annually para at least. Matagal-tagal. Okay. Ira Erosa. Oy, magpagaling ka, Ira, ha? Timely ang kanilang services, kaso pwede po rin bang magkamali? Like sa mga sagot na hindi nagmamatch sa tanong dahil machine-operated po ito. Naka-program siya. Naka-program naman siya kung ano yung gusto mong isagot lang eh. So, kung dapat hindi pinapakita yung sagot na yon, pwedeng sabihin dun sa chatbot or i-program sa chatbot na dapat hindi sagutin yung mga ganong question. Okay. Saka kailangan related lang sa business. Na yun yung mga inquiry. Hindi ka pwede magtanong dyan, pwede bang may makilala dyan? Wala na yun. Wala na yun. Okay, Joey De La Cruz. As owner ba ng business, makikita ko rin ang mga inquiries. Pwede ba akong mag-take over, for example? Parang habang may tao na sumasagot yung chatbot, sige, ako na sasagot nito. Parang ganun. Kakayanin po ba? Pwede. Pero mas maganda na pag kailangan na lang talaga para at least hindi na siya kailangan nakabantay masyado sa computer. Okay.
Carlo Manyalak, wow, bots at work, more power. Oy. More power. Hi na Igay, wow, galing naman. Di ka na mag-aantay kasi pang mabilisan na. Ano po kaya ang mga kahinaan nito at hindi kayang gawin ng isang tao? Oh. Ang kahinaan lang ng chatbot is kung ano yung in-input mo lang, yun lang yung kaya niyang sabihin. So kung may kulang ka na in-input, Hindi niya yun yung masasagot. hindi niya masasagot. Okay, tsaka wala siyang feelings, no? Alo, bakit? Ayan ang ating mga komento galing sa ating mga pro-P netizen. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Magagaling ang comments ng mga pro-P netizens natin. Nakinig. Totoo. Very interesting naman talaga na application yan. Chatbot. In this age of the digital communication, it's a very interesting topic, itong chatbot na ito. Sa mga LGUs po ba na kukuha ng serbisyo ninyo, ano-ano po yung mga kailangan nilang gawin or parang same lang din sa mga nagnenegosyo? Aalamin lang namin sa kanila kung ano yung mga gusto nilang ipakita din sa chatbot. Pero kaya na namin siyang i-integrate dun sa mga websites, tapos lahat ng laman ng website nila actually pwedeng ipakita doon sa chatbot. So kung ano yung itanong ng customer, kung nasa loob ng website yon, pwede na mapakita kagad sa chatbot. Mga tanong niyan, normally mga tanong niyan, pag every year yan kasi may mayor's permit. Oh, yes. So ang tatanong niyan, magkano bang babayaran ko? Ito yung puhunan ko. Ayan, masasagot yan. Kunyari, magpapakasal kay kay mayor. Pwede bang makapagpa-schedule kay mayor magpapakasal? Anong petsa ang gusto niya? Ito yung petsa yung gusto namin. So i-relay na yun kay mayor. Pag sinabi ni mayor, nako, busy ako during that time. Di sasagutin busy. Unavailable date. Ito yung date ko na available. Sabagay. Diba? So yun lang naman mga services ng LGU. May magtanong, may bakante bang trabaho dyan? O sa mga health centers kong, di ba? Libreng pabunot ng ngipin. Ayun. Kailan? Oo. Magpapa-schedule ng pabunot, Yes. pa-schedule ng blood pressure. Blood pressure. Siyempre, may mga namimigay din ng mga maintenance na gamot. Yes, oo. So yan, i-inquire mo yan. So, Pwede. pero hindi pa nila ni Dominic naisip yan, yung LGU. I think you should talk to the LGUs na i-offer mo yung services nyo. Kwentuhan niyo po sila. Kasi kami, naengganyo po kami, di ba ko? Totoo. At saka yan naman, ay talagang ang nagbigay ng idea is one of our viewers. Sa LG. Kaya thank you for giving us that idea. Yes. Ayan. So ano pa po yung mga karaniwang promises po ninyo dun sa mga nag-i-inquire na paano ba yung ganito magiging takbo ng negosyo ko kapag mayroon akong chatbot? Ano po yung mga sinasabi nyo sa kanila na maiengganyo silang i-avail talaga yung service nyo? Well, kung currently kailangan nila nawawalan sila ng customer dahil 24/7 may nag-i-inquire sa kanila, definitely yung chatbot makakatulong sa kanila kasi lahat ng customers, yung mga details nila, makukuha ng chatbot eh. And lalo na ngayon, digital age nga, data is king eh. So parang kung sino mas maraming data na makuha sa customer, magagamit mo talaga yun para mabentahan mo ulit sila in the future. Okay. Ayan. Maraming salamat, sir. At ito naman, para ibigay ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital ko, nagbabalik Andres Bonifacio Jr. Ayan, ang ating lucky caller ay manggagaling sa Negros Occidental, Rayan Rapana. Hello, Rayan. Magandang umaga sa'yo. Hello po, magandang umaga. Ayan, buti hindi chatbot ang sumagot sa akin. Okay, Rayan, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Sir Dominic sa pagsisimula ng chatbot. Ay, ng kanilang Bots at Work PH. Para sa akin po, nasa 550K po. 500? 50K. Ba, may 550,000. 50K? Yes, sir. 50K ba? Andi. 550K. Okay. Okay, sige ako. Interesado rin ako. Magkano kaya ang kapital sa ganitong klaseng negosyo? Joanna, itanong mo na. Sir Dominic, magkano po ang naging kapital? Panimula. Pansimula. Panimula.
So, nagsisimula kami dahil wala naman talagang school na nagtuturo dito noon. Siguro mga nasa around 25,000 pesos lang. Oh! Ang 25,000. liit lang pala, pero ang laki ng market niya, no? Kaya no, kahit sino pwede mag-start ng ganitong klase. Sir, gano'n nakalaki yung industry ng chatbot sa Pilipinas? Ngayon, hindi pa masyado siyang kalat eh. So, puros malalaking mga banks o kaya mga airlines pa lang nakikita namin na sobrang gumagamit ng chatbot. Pero ang ginagamit nila is mga mamahal pa na nasa ibang bansa. Sa iba pa. Okay, pero dito sa Pilipinas, nasa 10 ba kayo? 20? O konti lang talaga? Medyo konti pa kami. Yung iba, freelancer pa lang yung mga ibang Okay. May 25,000 na ako. Mag-start na ako bukas. Okay. Hindi. Kala mo alam sa computer. Okay. Bukas. Hula ka ulit. Hiramihan ko na lang yung 25,000 mo. Bigyan kita ng 2% interest a month. Bigay mo. Pwede rin. Okay, kaya naman sa Lunes, 1,200 pesos na ang pwedeng mapanalo na din sa hulaan mo ang capital ko. Back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Ayan. So, marami pong magiging interesado niyan. Dito po sa Pilipinas, yung 15 po ninyo na clients sa Pilipinas pa lang. Yes. At saka dito lang yan sa Metro Manila. Metro Manila. Sa Metro Manila pa lang. Have you not contacted some people in Cebu and Davao? Yes. Meron na ring mga kumontak sa amin pero hindi pa natutuloy yung mga projects eh. Pero yun, meron pa ring prospects. Bakit po kaya na hindi natutuloy? Iniisip din namin but most likely ang challenge nila is baka hindi pa sila open sa ganong klaseng technology. Medyo delayed kasi yung technology natin dito sa Philippines. So parang yung pag-adapt pa lang ng mga companies, yun yung medyo natatagalan. May standard po ba yung like dapat malakas yung internet nila? Hindi naman. Ang importante lang, ang mas useful ang chatbot kung marami ka talagang inquiries. So, halimbawa, yun nga, gumagamit ka ng ads sa Facebook o kaya hospital, marami kang nakukuhang mga customers na nagtatanong. Yun yung mga gusto talaga namin din matulungan para at least maraming Pinoy pa rin yung mga natutulungan. May mga free trial po ba kayo? Like 3 days ma-access sila ng 1 month naman. 1 month. Walang mangyayari sa'yo. O 2 months. May mga ganun po ba? Wala. Pwede namin sigurong kung madali lang yung yung kanilang basics lang. Oo, pwede. Pero kung halimbawang medyo complicated yung customer journey nila, medyo mahirap gawin yung free trial na gano'n. Lalo na kung maraming services na i-offer or kaya maraming inventory, ayun, medyo mahirap yun. Pero alam mo, anong isang naisip ko na magandang negosyo dito sa chatbot? Alam mo yung Mr. Handyman? Kasi ang daming mga naghahanap ng plumber, naghahanap ng electrician, yes. ang daming naghahanap ng mason or aluwagi. Siguro, magandang ilagay dyan sa chatbot. Mga household services. Mr. Handyman. Pero mas malakas kung Miss Handywoman. Maraming tatawag niyan. Imagine mo, mag-aayos ng electricity mo, babae. Mag-aayos ng... Pwede. Maraming niyo na ideas po. talaga rito. So, do it as your business. Yes. Mr. Handyman. Total, hindi mo naman susweldohan yung on-call naman. So, let's say, you have 10 electricians. You have 10 aluwagi o mga 10 plumbers. Ito yung mga basically nasisira o yung air conditioner nasisira. Linis, cleaning. Diba? Or cleaning. So, meron kayo naka-standby. So, tatawag lang. Kung may tatawag, tatawag. Libre ka ba? Pag hindi, tawagin yung isa. Yan. Bawat gawa ang bayad. Hindi kita sisingilin dyan. Racket mo yan. Ibigay ko sa iyo na racket mo yan. Salamat. So, Mr. Handyman. Wow. Ang ganda yun. Ang ganda nga po yun. Marami talagang mga gusto Malakas sa Japan yan, ha? Malakas sa Japan, malakas sa Japan. And then, like for example, mga medical services. Yes. Pero mas maganda tong handyman kasi
sigurado ko araw-araw maraming tatawag. Tama. Maraming Kunyari, problema sa bahay. Nag-clog yung ano niya, yung sink. Sink. Oh, ayan, kailangan mo ng Mr. Handyman, plumber. Lover. Oo nga. Nakikita niyo po ba ang possibility, sir? Malaki yung Malaki. possibility na gano'n. Oo. Ay. So, at least meron silang in-house na gagawin aside from the fact na meron silang mga customer. Yes. Diba? Ayan. Pwede po kayong magpasalamat kung meron kayo pasasalamatan, batiin, kung may babatiin po tayo. Maraming salamat siguro sa una sa lahat sa BNI, Business Networking International. Sila yung naging rason kung bakit nakilala BNI. makakilala kayo dito sa Pro Pinoy. And of course, dun sa mga teammates ko sa Bots at Work, sina Ladry, Carlo, and Mitzi, yung wife ko. Kasama niyo po dito ang inyong wife? Dito sa Bots at Work, yes. Wow. Teamwork. 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 BNI, anong branch po kayo? Grit sa Taguig. Yung nag-guest din po namin Yes. sa BNI Taguig. Ayan. Once again po, pwede niyo pong i-plug lahat ng contact numbers niyo. Paano kayo mako-contact? So, para sa lahat na may interesado matuto o kaya mag-apply ng chatbots para sa kanilang business, you can contact us sa website namin, botsatwork.ph, o kaya punta kayo sa Facebook page namin at Instagram, Bots at Work. Yun lang. Pinakamahalagang payo po na pwede nating iwan sa mga pro-P netizens na nakinig Na gustong magsimula ng negosyo. Maging matagumpay sa negosyo. So, para sa mga interesadong magsimula ng kanilang business, especially kung nakikita nyo yung bago or malaki yung potential ng isang business, huwag nyo sukuan kagad. Pag-aralan nyo mabuti at isipan nyo rin ng paano nyo ipapakalat pa siya sa mga ibang business owners at paano siya papresyohan para mas mabilis kumalat din. Ayan. At saka, alam mo, ang importante, kailangan maganda yung sense of imagination mo. Kasi, Malawak. like for example, itong ginagawa nila ni Dominic, at least, nakapag-isip sila, magandang negosyo ito. No? Yes. And to be honest with you, we're living in a digital world. So, grabe ang possibilities ng ganitong klaseng business. Industriya. Ayan. So, maraming salamat, sir. Maraming salamat, Miss Joanna. Meron po ba kayong nagtotalk po ba kayo like sa schools? Naiimbitahan din po kami na magbigay ng talk para at least ma-explain ano ba yung nagagawa ng chatbots for, halimbawa, sa mga soon-to-be business owners din. Kung baga, meron po ba tayong mga ina-accept din na interns na gusto ring lalong maging behasa sa ganitong larangan? Kung gusto ninyong matutunan din yung chatbots or mag-intern sa amin, pwede rin, you can just message us dun sa website namin. Ayan. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat ulit. Thank you po. Miss Joanna. Thank you, Dominic. Wow, it was a very interesting topic. And the possibilities we have already explored, fantastic possibilities in this kind of business. Yes, maraming salamat sa Bots at Work. Naway nakapaghatid kaalaman at kayo'y aming nabusog sa inspirasyong hatid ng kwento ng pagtatagumpay sa pamumuhunan ni Dominic Barrios ng Bots at Work. Bukas tuloy-tuloy pa rin ang latsada ng ating Nego Success Stories dahil ang hearty artisan bread ng isang magaling na bakery naman ang ating matutunghayan. Ako pong muli si Joanna Lunang, inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagnenegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy!